Kamusta mga kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. Mga kapatid, may ibinigay ang Diyos na salita na makapangyarihan at magbabago ng inyong buhay. Wala akong duda dito. Alam ninyo mga kapatid, kadalasan nangangako tayo pero hindi natutupad. Alam mo yung lagi mong pinapangakong balang araw, tatawagan mo yung taong yon. Balang araw aayusin mo yon. Bibisitahin mo ang magulang mo at ipapakilala mo ang Diyos sa kapitbahay mo siguro. Pinapatagal lang natin at hindi na ayos ang mga bagay na yan. Mga kapatid, alam nyo ba ang problema? Madalas, nadadala natin ito sa espiritual na buhay at relasyon sa Diyos. Namamangha ako na tayo pa madalas ang nagsasabi tungkol sa Diyos sa iba at pakiramdam nila na parang panig sa kanila ang oras. Na para bang hawak nila ang lahat ng oras sa mundo. Iniisip nila, kapag ako'y 90 o 100 taon na, saka ko na lang ibibigay ang buhay ko kay Jesus. Mga kapatid, baka hindi na kayo umabot. Hindi ako nagbibiro. Basahin ko sa inyo ang talata kung saan si Jesus ang nagsalita tungkol sa pintuang nagsasara. Kapag nagsara na ang pintuan ng biyaya, wala nang makakapasok. Halimbawa, naaalala nyo ba si Noe na gumagawa ng arka? 100 taon siyang nangangaral sa mga tao roon, pero tinutokso lang siya ng mga tao at walang naniwala sa ginagawa niya. Pero sa totoo lang, mga kapatid, iyon ang panahon ng mga tao at iniisip nila na hindi sila mapapahamak. Hanggang sa biglang nagsimulang umulan ayon sa Biblia. Mga kapatid, ang nakakatuwa dito ay hindi pa kailanman umulan sa mundo noon. Ayon sa Biblia, may hamog na lumalabas mula sa lupa, parang tubig na dumidilig sa buong mundo. Wala pang ulan noon sa mundo at doon nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Tingnan mo, sigurado akong nagpanik ang mga tao. Buong oras silang ganito. Noe, papasukin mo kami. Hayaan mong makapasok kami sa loob ng arka. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagsara ng arka mula sa labas. Ang Diyos mismo, gamit ang kanyang kamay, ang nagsara ng arka at sa kasamaang palad, naligaw ang mga tao. Tingnan mo, pamilya lang ni Noe ang naligtas. Ngayon, napapaisip tayo, di ba? Marami kaya ang maliligaw? Marami kaya ang mapupunta sa impyerno at hindi maliligtas? Mga kapatid, manatili kayo hanggang dulo. Magugulat ka sa sagot ni Jesus nang tanungin siya, Panginoon, kakaunti lang ba ang maliligtas? Pakinggan mo ang sagot niya. Gusto kitang ipagdasal at gumawa ng panalangin ng pagsuko ngayon. Para sa iyo na di pa humihingi ng tawad sa Panginoon, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Natatandaan ko na nagbago ang lahat sa buhay ko nang ako'y magpalit ng pananampalataya sa isang panalangin. Mga kapatid, nagsasalita ako ngayon tungkol sa kadakilaan ng ating Diyos. Ngunit hindi ito palaging ganito. Madalas ko na ring naikwento ang aking patotoo dito. At ang totoo, kung nagawa ng Diyos sa akin, gagawin din niya sa buhay mo. Huwag kang magduda tungkol dito. Kayang-kaya ng Diyos na ayusin ang bawat bahagi ng buhay mo. Kaya niyang gawin ng higit pa sa lahat ng hinihiling o iniisip mo, ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa iyo. Amen? Kailangan mong mamuhay ayon sa salita at magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos para mangyari yon. Hindi mo pwedeng ipagpaliban dahil ang relasyon sa Diyos ang pinakamahalaga sa buhay mo. Magbabahagi ako ng aral mula sa salita para mapalago ang iyong pananampalataya. Tapos ay magdadasal tayo. Sigurado ako na magiging pagpapala ang araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen? Bago tayo magsimula, pakisubscribe sa channel ko at i-activate ang notification bell. Piliin ang lahat para hindi mo ma-miss ang mga susunod kong video. Araw-araw, alas 4 ng umaga, ginagawa ko ang panalangin sa umaga at alas 6 ng gabi naman ay may panalangin sa gabi. Tapusin natin ang araw sa presensya ng Panginoon. Luwalhati sa Diyos. Tara na. Mga kapatid, may bahagi sa Biblia na pamilyar sa maraming Kristiyano. Pero napakahalaga na suriin natin ang ilang detalye ng salita dahil ang Biblia ay parang isang baul na puno ng mga kayamanan at mahahalagang yaman. Minsan kailangan mong maghukay at mag-aral ng malalim para ipakita ng Diyos ang mga kamanghamanghang bagay. Amen? At doon sa Mateo, Kabanata 7, Talata 7, sinabi ni Jesus ng ganito, Humingi kayo at kayo'y bibigyan, maghahanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan.
Tingnan nyo kung gaano kaganda ito, di ba mga kapatid? Dito makikita ang simbolo ng biyaya ng Diyos. Ayon kay Jesus, sino mang kumatok, ang pintuan ay pagbubuksan. Ipinapakita rito na malaya na tayong makalapit sa Diyos dahil kay Hesukristo. Maraming tao mga kapatid ang nagsasabing may Diyos sila sa puso, pero sabi ni Jesus, ang walang anak ay wala ring ama. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas dahil siya lang ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag tayong malinlang na sabihing may Diyos ako sa puso ko, hinahanap ko siya. Ngunit kung wala si Jesus, imposibleng magkaroon ng ugnayan sa Diyos na lumikha dahil ayon sa Biblia, ang kasalanan natin ang naglalayo sa atin sa Diyos. Kapag pumasok si Jesus sa buhay natin, ang Kanyang dugo sa krus ang nagpapatawad at nagbubukas ng daan sa Ama. Amen? Sinabi ni Jesus, kung humingi kayo, tatanggap kayo. Kung maghanap, makakatagpo. Kung kumatok, bubuksan ang pinto para sa inyo. Mga kapatid, tandaan ninyo na sinabi ko na darating ang oras na isasara ang pintong ito at wala ng panahon para magsisi o makamit ang kaligtasan at makasama si Jesus magpakailanman. Sa Ebanghelyo ni Lucas, ikinuwento na si Jesus ay naglakad papuntang Jerusalem kung saan siya pagtataksilan ni Judas, ipagkakanulo sa mga relihiyoso at ipapako sa krus. At noon, sa mga sandaling iyon, ang mga tao ay sumusunod kay Jesus. Lalong bumibigat ang sitwasyon dahil araw-araw ang mga relihiyoso ay nag-iisip ng paraan kung paano huhulihin at parurusahan si Jesus. Sa wakas, may isang tao sa gitna ng daan na nagtanong ng maaaring tanong mo rin ngayon o tanong ng marami. Alam mo ba kung ano ang tanong niya? Panginoon, kakaunti lang ba ang maliligtas? Mga kapatid, makikita natin dito ang sagot ni Jesus. Tingnan ninyo kung ano ang nakasulat sa Lucas, Kabanata 13, mula talata 23 hanggang 28. Makinig kayong mabuti, ganito ang sinasabi. May nagtanong sa kanya, Panginoon, kaunti lang ba ang maliligtas? Sumagot si Jesus, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan dahil marami ang susubok ngunit hindi makakapasok. Kapag naisara na ng may-ari ng bahay ang pinto, huli na ang lahat. Maiiwan kayo sa labas, kumakatok at nagmamakaawa. Panginoon, buksan mo ang pinto para sa amin. Sasagot siya, hindi ko kayo kilala o alam kung taga saan kayo. Sasabihin ninyo, kumain at uminom kami kasama ng Panginoon at nagturo kayo sa amin. Ngunit sasagot siya, hindi ko kayo kilala ni alam kung saan kayo galing. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama. Magkakaroon ng iyakan at pagngangalit ng ngipin dahil makikita ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos, ngunit kayo ay palalayasin. Tingnan ninyo mga kapatid, napansin ba ninyo kung gaano ito kabigat? Sa Mateo, ganito ang paanyaya ni Jesus, kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. Pero mga kapatid, si Jesus ay nagsasalita dito ngayon tungkol sa ibang pagkakataon. Ito ang panahon na ang mga tao ay kakatok sa pintuan at hindi ito bubuksan. At alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Marami, ipinagpapaliban nila at iniiwan para bukas o susunod na buwan. Hindi nila agad hinahanap ang Diyos gaya ng nararapat. Pagdating ng oras, magugulat ang mga taong ito. Una, dahil marami sa kanila ay magbubukas ng kanilang mga mata sa espiritual na mundo kapag sila ay namatay dito sa mundo. Sa totoo lang mga kapatid, hindi natin matatakasan ang kamatayan. Lahat tayo ay kailangang pag-isipan ito dahil ito lang ang siguradong mangyayari. Sa Kristiyano may isa pa tayong kasiguraduhan, di ba? Ang kasiguraduhan ng muling pagkabuhay ay kapag namatay tayo, luluwalhatiin ang ating katawan at makakasama natin si Jesus magpakailanman. Mga kapatid, seryoso ang sinabi ni Jesus at nung naintindihan ko ito dito sa Biblia, talagang tumimo sa puso ko na marami sa inyo ang nagpapaliban, na iniiwan na lang para sa susunod. Huwag mong gawin yon ha? Baka iniisip mo, Pastor, pero hindi ito ang Diyos ng pag-ibig na kilala ko. Kung ang tao ay kumakatok at nagsisisi, bakit hindi bubuksan ng Diyos ang pinto para sa Kanya? Mga kapatid, simple lang. Hindi ang pagkatok ang problema, kundi kung kailan mo ito ginagawa. Noong panahong iyon mga kapatid, hindi ko alam kung alam ninyo, pero kapag isinara ng may-ari ang pinto ng kasiyahan, tapos na. Wala nang ibang makakapasok. Iyon na ang senyales na nagsimula na ang kasiyahan at wala nang makakapasok pa. Kaya,
Ang pagiging huli ay hindi lang kawalang galang, kundi parang hindi mo pinahalagahan ang paanyaya. Gets mo? Kaya, yung mga tao na naiwan sa labas, hindi naman talaga sila nagsisisi mula sa puso. Sa totoo lang, hindi naman nila namimiss yung may-ari ng handaan. Ang totoo, ayaw lang talaga nilang mapalampas yung kasiyahan. Kaya, mga kapatid, maraming tao ang iiyak sa araw na iyon, hindi dahil gusto talaga nilang makasama si Jesus o namimiss nila si Jesus. Hindi. Kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga nila kilala si Jesus kung tutuusin. Iiyak sila dahil naiwan silang hindi nakasama sa kasiyahan ng kasalan ng kordero, gaya ng sinabi ni Jesus. Magkakaroon ng malaking kasiyahan para sa lahat ng anak ng Diyos na niligtas at pinalaya ni Jesus. Mga kapatid, magiging napakagandang araw iyon. Alam mo, ang problema ngayon, basta-basta na lang namumuhay ang tao. Bukod sa ating espiritual na buhay na madalas napapabayaan, madalas din nating ipinagpapaliban ang mga bagay sa sarili nating buhay. Alam mo yung relasyon na di mo pinahalagahan o inalagaan, tapos biglang sinabi ng isa, "Tama na, di ko na kaya." At doon, wala nang saysay ang magpadala ng bulaklak, wala nang silbi ang humingi ng libong paumanhin, mangakong magbabago. Bakit? Kasi nagsara na ang pinto ng puso niya. Yung pagkakataon na ilang beses niyang ibinigay, basta na lang hindi pinansin ng tao. Kaya mga kapatid, alisin na natin ang kayabangan at pagiging makasarili. Amen? Itigil mo na ang paggawa ng gulo at paglikha ng alitan sa mga taong nais ang ikabubuti mo. Ganoon din sa buhay pinansyal, pareho lang ang nangyayari. Alam mo yung pagkakataon sa trabaho na nag-alinlangan ka? Pinatagal mo ang desisyon mo at noong sa wakas ay napagdesisyonan mong tanggapin, nakuha na ng iba ang posisyon. Nagsara na ang pinto. At ang pinakamasakit, mga kapatid, alam nyo ba kung ano yon? Maraming tao ang nagkaroon ng pagkakataon na magkaayos sa kanilang ama, ina, o mga kapatid. Pero dahil sa pride, hinintay pa nilang ang isa ang lumapit sa kanila at biglang dumating ang kamatayan ng hindi inaasahan. Tuluyan nang nagsara ang pinto. Mga kapatid, seryoso ang inilagay ng Diyos sa puso ko. Nais ko talagang pag-isipan nyo ang mensaheng ito. Dahil lalo na sa ating espiritual na buhay, may hangganan tayo at malinaw na sinabi ni Jesus. Marami sa araw na yon ay kakatok sa pinto at hindi ito bubuksan. Bakit? Narinig ng tao ang salita habang nasa mundo siya, pinakinggan ang mga pangaral at papuri, binigyan ng maraming pagkakataon, ngunit ayaw pa rin niya dahil iniisip niya ito. May relihiyon at sariling paniniwala na ako. Pero mga kapatid, tandaan ninyo ang palagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Hindi tayo nag-uusap tungkol sa relihiyon. Hindi relihiyon o simbahan ang magliligtas sa atin mga kapatid, kundi si Jesucristo lang, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Kaya gawin mo ang iyong desisyon ngayon at sigurado akong ito ang magiging pinakamagandang desisyon sa buong buhay mo. Hallelujah! Mga kapatid, magdadasal na tayo, pero babasahin ko muna ang isang talata sa Kawikaan Kabanata 27. Tingnan ninyo ang unang talata ng Biblia. Simple lang ito pero malalim ang kahulugan. Ganito ang sinasabi, huwag kang magmalaki tungkol sa bukas dahil hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng araw. Kaya, mapapansin mo na madalas, iniisip mo na, sa susunod na taon, aayusin ko ang maraming bagay sa buhay ko. Kapag nagkapera na ako, kapag nagsimula na akong mag-aral, kapag nagsimula na akong magtrabaho, doon pa lang magbabago ang lahat sa buhay ko. Pero mga kapatid, hindi tayo dapat mag-isip ng ganito dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari 5 minuto mula ngayon. Hindi ba totoo? Maaaring bukas wala na ako dito, wala ka na rin dito. Wala talaga tayong alam. Ang alam lang natin ay si Jesus ay nag-aanyaya sa atin ngayon. Nakakatuwa sa bahagi ng Lucas na binasa ko, yung mga tao sa labas ay sumisigaw. Kumain at uminom kami kasama ng Panginoon at nagturo siya sa aming mga kalsada. Tingnan mo, mga kapatid, nakakatuwa, di ba? Hindi estranghero ang mga ito. Kilala, nakita, at narinig nila si Jesus. At marahil kinilabutan pa sa kanyang mga turo. Malapit sila pero hindi talaga kabilang o bahagi ng pamilya ng Diyos. Gets mo? Naaalala ko rin yung talinghaga ng 10 dalaga. Naalala mo ba yon? Ikinuwento ni Jesus na may 10 dalaga na naghihintay sa lalaking ikakasal. At 5 sa kanila ay matatalino. At nagdala sila ng ekstrang langis para sa kanilang mga lampara. Samantalang yung 5 pabaya, hindi sila nagdala. Inisip nila, hindi na kailangan, darating din siya agad. Kaya nagsimula silang mag-isip ng ganun, na parang walang pagmamadali.
at lumipas ang oras. Nakatulog sila at nang dumating ang nobyo sa hating gabi, naubos na ang kanilang langis. Kaya nagmadali silang bumili pa. Nagsimula na ang kasiyahan at isinara ang pinto. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Pagbalik nila na may dalang langis, kumatok sila sa pinto at nagsabing, "Panginoon, Panginoon, buksan mo kami." At ang sagot na nagmula sa loob ay kapareho ng sinabi ni Jesus sa Lucas. Sinabi niya, "Tunay na sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala." Dahil doon nawala ang kanilang pagkakataon sa kaligtasan. Parang ganito ang maiisip natin. Panginoon, hayaan mo akong manatili sa buhay ko ngayon. Magpapatuloy ako sa maliit na kasalanang ito. Wala namang naaabala. O baka iniisip mo rin ito. Alam kong dapat ko siyang patawarin. Pero galit pa rin ako. Hindi ko rin alam kung kaya ko siyang patawarin. Kasi dapat maranasan niya ang lahat ng paghihirap. Mga kapatid, pinapaliban natin ang pananagutan sa Diyos kahit dapat na itong gawin ngayon. Amen? Naalala ko mga kapatid, nung malaman kong niloko ako ng isang babae, parang tinaga ako sa dibdib. Sobrang gusto ko siya at pakiramdam ko hindi tama. Lahat ng ginawa ko para sa kanya, pero ginantihan niya ako ng ganun. Mga kapatid, naaalala ko nung kakanta ako sa simbahan na sobrang wasak ang puso ko. Alam niyo yun? Pero sa parehong oras, alam ko ang utos ni Jesus, ang magpatawad, ang mahalin ang ating kapwa. Naisip ko, kung dadalhin ko pa rin ang sama ng loob at itatago ang kapaitan, lalo lang sasama ang buhay ko. Doon, mga kapatid, nagdesisyon ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Natatandaan ko pa na parang ngayon lang. Naliligo ako noon at nagsimula akong makipag-usap sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, ang gusto ko talaga ay magbayad ang taong ito sa lahat ng ginawa niya kasi sobrang nasaktan niya ako, Panginoon. Pero alam kong hindi ako dapat maghangad ng paghihiganti. Alam kong dapat magpatawad kahit paulit-ulit ang pagkakamali ng iba. Panginoon, hinihiling ko po, bigyan mo ako ng lakas, biyaya, at tulungan mo akong magpatawad sa taong ito. Mga kapatid, sa oras na iyon, naramdaman ko talaga ang presensya ng Diyos at nagsimula akong manalangin. At hindi lang basta nanalangin, kundi nagsimula rin akong pagpalain ang taong iyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Iniunat ko ang kamay ko habang naliligo at nagpahayag ng propesiya na gagawa ang Diyos ng himala sa buhay niya. Nagdasal ako na buksan ng Diyos ang kanyang espiritual na mata para makita niya ang kanyang masamang ginagawa. Tulad ng dasal ni Jesus sa krus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Mga kapatid, madalas kailangan nating magdasal ng matapang at hilingin sa Diyos ang awa para sa iba at huwag magkimkim ng galit. Sabi sa Biblia, hindi tao ang tunay nating kalaban. Hindi laban sa tao kundi kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Ang dyablo ang nagnanais, manakit at sumira ng buhay. Pero ngayon, nandito ka na at hindi mahalaga ang kalagayan mo. Bukas ang pintuan. Inaanyayahan ka ng Diyos. At naniniwala ako na ngayong araw, ibabalik ng Panginoon ang sigla ng iyong buhay. Naniniwala ako na ngayong araw, pagpapalain ka ng Panginoon, magdadala siya ng bagong lakas sa iyo. Alam mo, maraming tao mga kapatid ang nawalan na ng gana sa buhay. Wala na silang kasiyahan sa kahit ano. At alam mo kung bakit? Dahil kulang sila ng tunay na relasyon sa Diyos. Dahil, aaminin ko sa inyo, wala pa akong nakilalang tao na tunay na naghahanap sa Diyos, na gumawa ng gawain ng Diyos, na nanatiling walang gana o pag-asa ng matagal. Mga kapatid, kahit dumaan ang tao sa matinding pagsubok at laban, masaya pa rin siya at puno ng kagalakan. Bakit? Ang Espiritu Santo sa kanyang puso ang nagdudulot ng malaking kaibahan. Kaya, marahil ang kulang sa iyo ay ito, ang magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, ito ay higit pa sa pagpunta sa simbahan, higit pa sa basta pagbabasa ng Biblia. Ito ay ang maunawaan mo na lahat ng nakasulat doon, lahat ng nakatala sa Biblia ay para sa iyo. Ang Diyos ang nais magturo, magtama, at magbigay ng kakayahan sa iyo para magawa mo ang lahat ng mabubuting gawa. Kaya, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos upang ikaw ay maging tunay na lalaki at babae ng Diyos. Amen? Luwalhati sa Diyos. Kung ang salitang ito ay gumising sa iyo sa kahit anong paraan, magkomento ka dito sa ibaba. Sabihin mo ng ganito, nangusap sa akin ang Diyos ngayon. O kaya naman isulat mo, kailangan kong marinig ang salitang ito ngayon. Ito ay maghihikayat sa iba na makinig ng mensahe.
Sa pagtatapos ng panalangin, hinihiling kong ibahagi mo ito sa mas maraming tao. Tingnan mo, maraming tao mga kapatid, ang nangangailangan makarinig ng isang salita at gusto kang gamitin ng Diyos sa buhay nila. Amen? Kaya ipikit mo ang iyong mga mata at kausapin mo ang Panginoon sa mismong sandaling ito. Alleluia. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais naming magpasalamat sa iyo para sa panibagong araw ng buhay. Salamat Diyos sa hangin na nilalanghap namin. Salamat dahil ikaw Panginoon ang patuloy na sumusuporta sa amin araw-araw at nais din naming magpasalamat sa iyo Panginoon para sa iyong salita. Ang iyong salita ay buhay, mabisa at madalas kaming hinaharap nito para sa aming ikabubuti. Salamat Diyos sa pagkakataong maipangaral ang Ebanghelyo. Ilan kaya ngayon Ama ang nabubuhay sa ilusyon? Akala nila ay may sapat pa silang oras sa mundo. Akala nila na sa tamang panahon ay patatawarin mo sila kahit hindi sila nagsisisi. Akala nila ay maliligtas sila. O Diyos, alisin mo ang kanilang espiritual na pagkabulag. Hindi dapat gawing biro ang mga espiritual na bagay, Ama. O Diyos, patawarin mo ang aming ugaling pagpapaliban at pagsuway na binibigyang dahilan ng kakulangan ng oras. Ilan pa ang patuloy na nagpapaliban, o aking Diyos? Samantalang ngayon, ang banal na espiritu ay tinatawag ang bawat isa sa atin. Kaya hinihiling ko, Ama, na likhain mo sa puso ng bawat nakikinig ang pagkaapurahan na ito. Ang pangangailangang ito na hanapin ka araw-araw. O Diyos ko, naway lahat ng katamaran sa espiritual, lahat ng pagiging kampante, lahat ng katigasan ng ulo ay bumagsak ngayon sa pangalan ni Jesus. Ama, kung may sino man dito na kailangang humingi ng tawad sa Ama, ina, kapatid o kaibigan, naway magkaroon ng tapang at kababaang loob ang taong iyon na gawin ito ngayon na walang pintuan ng pagkakasundo ang magsara dahil sa kayabangan. Diyos ko, huwag hayaang sarado ang puso ng taong ito. Ama, dalangin ko na mabasag ang tanikala sa kanyang buhay. Ako'y nananalangin laban sa espiritu ng panlilinlang na bumubulong sa tainga ng taong ito na nagsasabing, mamaya mo na ayusin o ipagdasal yan, hindi mo kailangang gawin ngayon. At dahil sa mga kasinungalingang ito, Ama ko, maraming tao ang nalilinlang. Nawawalan sila ng pagkakataon na magkaroon ng malapit na ugnayan sa iyo. O Diyos, ipinapanalangin ko ang taong may sakit at nakakaramdam ng pananakit, lalaki man o babae, na nakatanggap ng nakakatakot na medikal na diagnosis. Ama, ayon sa iyong salita, sa iyong mga sugat kami pinagaling. O Panginoong Jesus, naniniwala ako na sa krus ng Kalbaryo, dinala mo na ang aming mga karamdaman. Kaya naman, hinihiling ko ngayon na bigyan mo ng ginhawa, bigyan mo ng panunumbalik, bigyan mo ng ganap na kagalingan, Panginoon. Itinataboy ko ngayon ang lahat ng sakit, pinalalayas ko ngayon ang lahat ng karamdaman. Ang taong ito na may kamay sa bahagi ng katawan na nakakaramdam ng sakit sa bahagi na may bukol o kanser. Ama, ilagay mo ang iyong kamay sa ibabaw ng kamay ng taong ito. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng sakit. Sa ngalan ni Jesus, idinideklara namin na lahat ng kasamaan ay bumagsak, na lahat ng may sakit na selula ay lumabas sa katawan na ito ngayon. Sa ngalan ni Jesus. O, aking Ama, ipinapanalangin ko rin ang kaluluwang ito na pagod, ang pusong ito na balisa, ang isip na ito na litong-lito at puno ng mga alalahanin. May mga tao ngayon, aking Ama, na umiiyak. Ama, dahil napakalakas ng bagyo sa kanilang puso. Dalhin mo ang kapayapaan, Jesus. Patahimikin mo ang bagyong ito, Panginoon. Dalangin ko na palakasin mo ang loob ng mga gustong sumuko ngayon. Ipakita mong ikaw ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ito ang aming hiling sa iyo, Panginoon. Palakasin mo ang iyong bayan. Marami dito ngayon ang pagod at lupaypay. Ngunit naniniwala ako na ang pagpapahid ng Espiritu Santo ay sumasa atin ngayon. Alleluia. Ngayon, kapatid kong lalaki at babae, kung hindi ka pa nagpapasya pumasok sa pintuan na si Jesus, ito na ang iyong pagkakataon. Bukas ito para sa iyo. Kung gusto mong ialay ang buhay mo sa Kanya ngayon, taos puso mong sabihin at ulitin ang mga salitang ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako'y makasalanan at ako'y nagpaliban ng aking desisyon. Ngunit ngayon ay ayaw ko nang maghintay pa. Iniaalay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay.
Patawarin mo ako, Jesus, sa aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso. Baguhin mo ako at iligtas mo ako. Naniniwala ako na namatay ka sa krus sa aking lugar at tinatanggap kita bilang aking tanging Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking hinihiling. Amen. Luwalhati sa Diyos. O Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Hinihiling ko ngayon sa Diyos na ang panalangin ito na inialay sa iyong altar ay magbunga. Naway maramdaman ng taong ito ang kapayapaan ng Espiritu Santo at maintindihan niyang ito ang pinakamagandang desisyon. Ito ang simula ng kamanghamanghang bagay na inihahanda ng Panginoon ngayong taon. Ngayon, Ama, hinihiling ko na makarating ang mensaheng ito at panalangin sa libu-libong tahanan upang mabago, gumaling at mapalaya ang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos.